Sa gabi ng Kapaskuhan ay makikita natin ang mag-asawang natutulog sa kanilang kwarto, pagkatapos ay dumating ang kanilang anak na babae at sinabi nito sa kanyang ina na may naglalakad sa itaas, ngunit pinatulog lang siya ng kanyang ina at sinabing baka mga hayop lang ang mga iyon, pero mommy, maaaring si Santa din iyon dahil Pasko ngayon. At paglabas ay napansin niya na nakabukas ang kanilang pinto kaya't inilak niya ito. Samantala ay nakarinig ang kanilang anak na tila may naglalakad sa sala, at pagkababa ay nakita niya si Santa doon, kaya't agad niyang ginising ang kanyang kuya upang sabihin na dumating na si Santa, ngunit pinalayas lang siya nito. Pagkababa ay nakita niya na may kinuhang palako si Santa sa bag nito, kaya't nang dahil sa takot ay agad siyang nagtago sa likod ng pinto, at pagpanik ni Santa ay sinundan niya ito sa hagdan kung saan ay narinig niya na pinalakol nito ang kanyang kuya sa loob ng kwarto. Pagkatapos ay pumunta na si Santa sa kwarto ng kanyang mommy at daddy, at makikitang pinagpapalakol nito ang kanyang daddy kaya't nagising ang kanyang mommy na puro dugo ang kanyang kamay, at laking takot ng kanyang mommy nang makita nito si Art the Clown na nakasuot ng damit ni Santa kaya't agad itong tumakas habang nagsisisigaw, at nag-iiyak ito nang makita niya na putol-putol na ang kanyang anak na lalaki sa kwarto nito, at agad niyang binuksan ang pinto sa sala upang makatakas, ngunit bigla siyang pinagpapalakol sa likod at pinagputol-putol ni Art the Clown, at pagkatapos siyang mapatay nito ay kumain na ito ng milk at cookies. At habang naghuhugas ng plato ang demonyong Santa ay narinig niya na may gumagalaw sa ilalim ng banggera, at pagkakuha ng dugwang palakol ay binuksan na niya ang cabinet upang tapusin ang batang babae na nagtatago dito, at pagkatapos ng 5 taon ay ipinakita ang isang pulis na nakakita kay Art the Clown na duguan at walang ulo, kaya tinawagan niya ang kanyang team at nagpatuloy siya sa pag-iimbestiga, at pagkatapos ay bigla siyang inatake ng walang ulo na si Art the Clown at pinatay, at ilang sandali ay sumakay na ito sa train, at makikitang ikinabit niya sa kanyang leeg ang ulo ng pulis na pinatay niya kanina, kaya't napatulala ang babae sa kanyang harapan. Pagkatapos ay makikita natin ang isang mental asylum kung saan ay nakita ng isang nurse na ipinanganak ng pasyenteng si Victoria ang ulo ni Art the Clown, at nang makita niya ang katawan ni Art the Clown ay inatake siya ni Victoria, at pagkatapos ay tinuklap ng demonyong clown ang kanyang muka, at pagkalagay ni Victoria ng ulo ni Art the Clown ay nagpunta na sila sa isang lumang bahay kung saan ay inumpog ni Victoria ang kanyang muka sa salamin, at pagkakuha ng isang basag na piraso nito ay umupo na siya sa bathtub, at makikitang naupo naman si Art sa isang bangko sa kanyang harapan, at pagkatapos ay umupo na sila sa loob ng 5 taon sa ganoong posisyon, at matapos ang 5 taon sa kasalukuyan ay makikita natin si Shena na nakalabas na ng mental hospital, at pinatay pala ni Art the Clown ang kanyang mga kaibigan, at siya din pala ang nakaputol ng ulo ng demonyong clown sa pamamagitan ng Heaven's Black Sword, at natroma pala si Shena sa nangyari ngunit magaling na siya ngayon, at malalaman natin dito na titira pala siya sa bahay ng kanyang tito, at masaya siyang sinalubong ng kanyang tita at pinsan. Samantala ay may 2 demolition workers ang nagpunta sa lumang bahay, at pagpasok nila sa loob ay nakita nila ang tila estatwa ng mga bangkay ni Victoria at Art the Clown, at biglang sinaksak ni Victoria ng salamin sa leeg ang isang worker, at hiniwa naman ng cutter ni Art the Clown ang ulo ng kasamahan nito. Samantala habang kumakain si Shena ay nakita niya ang kanyang kaibigan na pinatay ng demonyong clown, ibig sabihin na hindi pa din nawawala sa kanya ang trauma. Samantala sa lumang bahay ay naghahanap si Art the Clown ng bagong paraan upang matorture niya ang susunod niyang biktima, at ang bago niyang pang-torture ngayon ay pagyayelohin muna niya ang kanyang biktima, at babasagin niya ito na parang isang laruan, at upang masubukan ay nagpunta siya sa isang bar, at sa una ay kinausap niya muna ang mga nag-iinuman ng nakakatawa at nakakabuwisit, at nagalit ang nakakostume ng Santa nang ihian niya ito, at pagkatapos ay binaril niya ang 2 lalaki maliban sa nakakostume ng Santa, at itinali niya ito sa isang bangko at pinagyelo ang muka nito at pagkatapos ay binasag niya ito ng martilyo. Samantala habang nasa mall ay nakita ni Shena si Art the Clown na nakakostume ng Santa Claus, kaya't sinabi niya ito sa kanyang kapatid at nagtaka ang kanyang kapatid dahil pinatay naman na ito ni Shena. At sinabi niya na kailangan ko nang hanapin ngayon ang magical sword dahil ito lang ang makakatalo sa kanya. Samantala sa mall ay nagbigay ng mga regalo si Art sa mga bata, at natakot ang lahat at ang mga ina ng mga bata dahil kakaiba at hindi naman iyon ang Santa na nakaupo kanina. Kaya't agad na pinalayas ng guard si Art, at nang buksan ng mga bata ang mga regalo ay bigla silang nagsasabugan dahil bomba pala ang laman ng mga ito, kaya't namatay ang lahat ng mga tao sa mall. Samantala ay nakuha na ni Shena ang magical sword ng kanyang ama at itinago niya ito sa isang gift box, at napanood din niya sa balita ang tungkol sa sumabog na mall, kaya't nang dahil sa pag-aalala ay tinawagan at pinauwi niya ang kanyang kapatid. Sinabi ng kanyang kapatid na nakuha mo ba ang magical sword? Oo, nasa akin na at umuwi ka na dito.
At sa banyo ay pinatay ni Art ang kaibigan ng kapatid ni Shena sa pamamagitan ng isang chainsaw, at pagkatapos ay winasak niya ang mukha nito, at hinati din niya sa gitna ang katawan ng boyfriend ng babae, at sa bahay ay nakita ni Shena si Victoria sa kusina at kinutol naman ni Art ang ulo ng kanyang tito, at pagkatapos ay inatake siya nito, kaya't agad niyang tinakbo ang magical sword ngunit nawalan siya ng malay nang pukpukan siya ng martilyo ni Art. At nagising na lang siya na nakatali sa isang bangko, at nakita din niya na nakatali ang kanyang tita Jess sa kanyang harapan. Tinanggal ni Victoria ang tape sa bibig ni Jess at pagkapukpok ni Art ng tubo sa bibig ni Jess ay ipinasok niya ang mga daga sa tubo. Pagkatapos ay hiniwa ni Victoria ang leeg ni Jess kaya't lumabas ang mga daga sa hiwa. Inilagay ni Victoria ang korona sa ulo ni Shena at sinabing ulo ng kapatid mo ang nasa lamesa, kaya't nang malaman ay nagsisigaw ng malakas si Shena. Pilit na sinasaniban ni Victoria si Shena ngunit malakas ang pananampalataya ni Shena sa Diyos kaya't hindi niya kinaya ito. Gustong patayin ni Art si Gabby sa harapan ni Shena, ngunit sinabi ni Gabby na nakikiusap ako na bago ako mamatay ay payagan niyo akong mapabuksan kay Shena ang aking regalo. Alam ni Gabby kung paano mapapatay ang dalawa dahil nabasa pala niya ang diary ni Shena, at nang mabuksan ni Shena ang regalo ay bigla niyang inaspade sa leeg si Art, at inaspade din niya ang leeg ni Victoria. Pagkatapos ay inatake siya ng chainsaw ni Art kaya't sinangga niya ito ng kanyang magical sword at nagkaroon sila ng napakatinding paglalaban, at sa huli ay nagawa niya masaksak sa tiyan si Art, ngunit biglang bumuka ang sahig at nahulog dito si Gabby, kaya't iniwan niya si Art sa pader upang matulungan niya si Gabby. Pagkatapos ay hinawakan niya ang talim ng espada at sinabi niya kay Gabby na humawak ka dito, at dahil sa pagdurugo ng kanyang kamay ay nahulog sa impyerno si Gabby habang hawak nito ang espada, kaya't sobrang nalungkot si Shena sa nangyari sa kanyang pinsan. At nangako si Shena na pupunta siya ng impyerno upang kuhanin ang kanyang pinsan at ang espada, at pagkatapos ay hindi na niya nakita si Art the Clown doon, samantala ay makikita naman natin ang isang babae sa bus, at ilang sandali ay sumakay si Art the Clown at pagkatapos ay tinakot niya ang babaeng pasahero. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.